Malakas ang ating team! Malakas ang ating team! Sa mustang muli, kaibigan, sa bidyong to, isa-isayin nga natin ang bawat manlalaro ng Shohoku basketball team at sa pinakadulo, susubukan nga nating alamin ang magiging lineup ng Shohoku sa ikalawang taon ni Sakuragi at kung may laban pa rin ba sila kapag wala na sila Kagi, Kogure at Mitsui. So paano? Simulan na nga natin. Umpisa na! Ang number 4, ang captain ng kupunan, si Takenori Akagi. Kinikilala bilang pinakamagaling na sentro sa Kanagawa. Si Akagi ay mahusay sa shot blocking, rebounding at pag-score sa ilalim ng basket. Mahusay siyang leader na may pangarap na gawing number 1 sa buong Japan ang Shohoku dahil sa tinataglay niyang lakas at pagmumuka. Nakilala rin siya sa tawag na Gori dahil siya ay isa ng third year. Hindi na siya kasama sa lineup ng Shohoku sa susunod na school year. Ang number 5, si Kiminobu Kogure, ang vice captain at masasabing 6th man ng kupunan. Kilala man sa napakahaba niyang kwento sa kalagitnaan ng kanyang 3-point shot. Si Kogure ay isa sa mga pinakamaaasahan sa Shohoku, hindi lamang sa paglalaro, kung hindi sa husay rin sa pagmamotivate ng mga kakampi. Bagamat hindi ganong kahusay, paniguradong mararamdaman din ang pagkawala niya matapos niyang graduate. Ang number 6, si Yasuharu Yasuda. Bago bumalik si Ryota, si Yasuda ang naging pansamantalang starting point guard ng Shohoku. Hindi man nabababad sa laro, isa si Yasuda sa mga pinagkakatiwalaan ni Coach Anzai. Gaya na nga lang nang ipasok siya laban sa Toyotama upang pakalmahin ang mga starter. Dahil magiging third year na siya, si Yasuda ang maaaring pumalit sa role ni Kogure bilang 6th man at isa sa mga leader sa bench. Ang number 7, si Ryota Miyagi, ang starting point guard at ang masasabing pinakamabilis, hindi lang sa kanilang kupunan, maging sa buong Kanagawa. Bagamat hindi siya ganong kagaling sa scoring, maaasahan naman siya pagdating sa playmaking at depensa. Isa rin si Ryota sa mga pinaka-competitive, isang player na kahit bansot ay hindi basta-basta magpapatalo kahit sino pa ang kaharap niya. Dahil siya ang pinakamagaling sa kasalukuyang mga second year, siya ang napili maging susunod na captain. Number 8, si Tetsushi Shiozaki, isa ring second year player. Siya ang starting shooting guard bago bumalik si Mitsui. Bagamat bihira lang siyang maglaro, isa siya sa mga inaasahang pumalit kapag kailangan magpahinga ng mga kakampi. Dahil magiging third year na, hindi malabong siya ulit ang maging starting shooting guard matapos graduate ni Mitsui. Ang tanging makapipigil lang na mangyari yon ay kung may mag-e-enroll na mas mahusay na shooting guard sa Shohoku. Ang number 9, si Satoru Kakuta, ang second year big man ng kupunan. Bagamat 5'11 lang, siya na ang pinakamatangkad na sub-player ng Shohoku. Ayon sa isang slam dunk game, si Kakuta ay magaling tumira ng mga hook shots at layups malapit sa basket. Yun nga lang, dahil mabilis na natuto si Sakuragi ay nawalan siya ng playing time bilang isa sa mga senior at nag-iisang big man ng kanilang bench. Marahil siyang pumalit sa spot ni Akagi bilang sentro ng kupunan. Bagay na maaari lang ding magbago kung may mas magaling na papasok na rookie center sa Shohoku. Ang number 10, si Hanamichi Sakuragi, ang hari ng rebound. Bagamat literal na isang baguhan pagdating sa basketball, si Sakuragi ay masasabing isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nakapasok sa Inter-High ang Shohoku. Sa kabila ng kawalan ng kaalaman sa mga rules ng basketball nung umpisa, mabilis siyang nag-improve sa loob lamang ng 6 na buwan. Bukod sa isa na nga siya sa mga pinakamagaling na rebounder sa buong Japan, masasabing hindi na rin siya pwedeng baliwalain pagdating sa opensa. At dahil dyan, walang dudang mas magiging magaling na player pa siya pagdating ng kanyang ikalawa at ikatlong taon sa Shohoku. Mananalo tayo! Ang number 11, si Kaide Hirokawa, ang itinuturing na ace player ng Shohoku. Ang player na kayang umiscore saan mang bahagi ng court. Bukod sa nagawa niya makapasok sa Mythical 5 ng Kanagawa bilang isang rookie, nagawa niya ring makapasok sa junior national team. Bagay na makapagsasabi na isa na nga rin siya sa mga pinakamagaling na high school player sa buong Japan. Kung patuloy lamang siya magtitiwala sa mga kasamahan, lalo na kay Sakuragi, paniguradong kahit wala na sila Kagi, kaya pa rin nilang makapagsabayan sa mga malalakas na team. Ang number 12, si Kentaro Ishii, Oboy Labo II. Bilang isang first year, isa siya sa mga pinakamagaling maglimlim ng bangko sa Shohoku. Sa katunayan, sa practice nga lang natin siya nakitang maglaro.
Sa kabila nito, isa siya sa mga pinakamagaling na cheerleader ng kuponan. Siya ang unang miyembro ng Big 3 ng Shohoku. Ang number 13, si Satoru Sasauka, isa ring first year at miyembro ng Big 3 ng Shohoku. Gaya ng iba pang mga tropang bangko, ang pangunahing role ni Sasauka ay ang mag-cheer at painitin ng upuan para sa kanilang mga kampe. Ang pinaka-highlight niya sa buong series ay nakagawin ni Sakuragi ang spot niya sa practice game. Sir, pwede bang magpa-substitute? Ang number 14, si Sashi Mitsui, ang pinakamagaling na shooter ng Shohoku. Bilang former MVP at overall champion sa junior high level, isa si Mitsui sa mga pinaka-most na player sa buong Japan. Kung hindi siguro siya tumigil sa paglalaro ng 2 taon, baka noon pa ay nakapasok na ang Shohoku sa Inter High. Minalas lang din talaga siya dahil sa injury. Ang number 15, si Toki Kuwata, isang first year. Si Kuwata ay nagtataglay lamang ng 5'4" na height. Ibig sabihin, siya ang pinakamaliit sa kanilang lahat. Bilang huling player sa rotation, siya ang may pinakamaliit na chance ang may pasok sa laro. Ang averages niya ay 15 claps at 3 high fives per game. At dahil dyan, walang dudang siya ang huling miyembro ng Big 3 ng Shohoku. Ang Big 3 o tatlong itlog ng Shohoku. Ako, masyado magaling ang Ryonan! Pag-uumpog-umpugin ko kayo eh! At ayun, dahil naisa-isa na nga natin ang mga kasalukuyang miyembro ng Shohoku, isipin naman natin ang posibleng magiging lineup nila sa susunod na school year, kung saan mawawala na nga sa team ang mga senior players na sila Akagi, Kogure at Mitsui. Tatlo sa kanilang mga starters ay maglalaro pa rin sa team. Nandyan si Ryota na magsusuot ng jersey number 4 bilang bagong captain ng kuponan. At syempre sila Rukawa at Sakuragi, na paniguradong mas magiging malaki ang mga role sa kanilang ikalawang taon sa team. At gaya nga ng nabanggit, ang posibleng maging kasama nila sa starting lineup ay si Shusaki sa shooting guard position at si Kakota sa center spot. Pwede rin namang si Sakuragi ang paglalaroin sa sentro. Pero gaya nga ng sabi ko, posible lang na magbago to kung may mare-recruit ang Shohoku na mas magaling na player sa mga nasabing posisyon. Bagay na hindi naman malabong mangyari dahil magandang ipinakita nila sa Inter High. Kaya pwedeng maraming magpakita ng interes na maglaro para sa kanila. Pero kung ito nga lang yung magiging lineup nila, sa tingin nyo ba may palag pa rin sila laban sa mga kuponan na gaya ng Kainan, Shoyo at Ryonan? Kung ako ang tatanungin, walang duda. Kasi hindi lang naman Shohoku ang nawalan ng magagaling na players eh. Sa Shoyo, ang buong starting 5 nila ay graduating na, kasama ang ace player na si Fujima. Sa Ryonan, mawawala na si Ikagami at ang isa sa mga pinakamagaling na sentro na si Usumi. Habang sa Kainan naman, graduate na ang sentrong si Takasago. At syempre, ang MVP nilang si Maki. Kaya yun, bagamat nawalan ng Shohoku na magagaling na player, humina rin naman ang mga karibal nila. Kaya walang dudang may laban pa rin sila laban sa malalakas na team sa Kanagawa. Idagdag pa na balak nga raw maging striktong team captain ni Ryota. So baka mabilis ding mag-improve kung sino makakasama nila sa starting 5. Pero yun nga, nakasalalay ang tagumpay nila sa magiging chemistry nila sa Sakuragi at Rukawa. Siguradong kakailanganin mo ng tulong ko ngayon. Mas mabuti kaysa matalo tayo. Pero kung ang pagbabasehan ay yung huling play na nagawa nila laban sa pinakamalakas na team sa Japan, walang dudang marami pa rin paiiyakin ang Shohoku.